Okay, hi guys. So meron tayong mga vintage lenses dito. Ito yung mga galing sa mga film camera. Vintage lenses, ibig sabihin, ginawa ito ng mga taong 1970s hanggang 1990s. So ngayon, sa video na ito, tuturo natin kung anong mga benefits ng paggamit ng vintage lenses. So meron lang tayong mga kailangan alamin bago tayo bumili ng mga vintage lenses. So number 1, kailangan alamin natin na kung ito ba ay compatible sa ating mga cameras. So kung ang camera natin ay mga mirrorless camera, mas marami tayong mga vintage lenses na pwedeng magamit kumpara sa mga DSLR. Tandaan natin na meron tinatawag na flange distance, o ibig sabihin yung distance mula sa ating sensor, mula sa sensor ng ating camera papunta sa base ng lens. Meron yung sukat na tinatawag ng flange distance. So ibig sabihin po may mga lenses na hindi compatible sa ating mga camera. Pero kung ang camera natin ay mirrorless camera, so almost halos lahat pwede nating magamit. So para ma-adapt natin yung mga vintage lenses para sa ating mga modern cameras, ang kinakailangan lang natin ay magkaroon tayo ng mga tinatawag na lens adapter. Okay, so meron tayo dito mga lens adapter. So itong mga ito ay mura lang natin mabibili sa Shopee. Siguro mga 200, 300. Or yung mga rare models ay mga 700. Tapos yung mga magagandang brand naman ay mga 1K and above. Okay, pero itong mga binili ko ay mga cheap lang. Yung mga 300 hanggang 700 lang yung pinakamahal dito. 300 to 700. So meron tayong mga adapters dito. Na dapat ay alam natin kung ano yung lens na gagamitin natin. Okay, papakita ko muna sa inyo yung mga iba't ibang klase ng lens. So meron tayong Minolta AF or yung tinatawag na Sony A mount. Meron din tayong PK mount or Pentax K mount. Canon FD lens. M42 mount. Yan tinatawag na screw mount. M42. Meron din tayo dito tinatawag na MD mount or Minolta. Minolta MD mount. At saka OM. Olympus OM mount. So yan yung mga dapat nating tatandaan, yung mga iba't ibang klase ng lens mount. So ulitin natin, meron tayong mga sa Minolta merong Minolta AF. Meron ding MD mount. Tapos meron ding Konica AR mount. Sa Pentax naman, meron tayong tinatawag na Pentax K mount, saka M42. Sa Canon, kadalasan ang nagagamit lang natin ay Canon FD mount. Ayan yung mga common. Sa Olympus naman ay OM. So ang pag-adapt ng mga lens ay, kung alam na natin yung mga vintage lenses, yung mga kanilang mga mount, ngayon naman, dapat alamin din natin kung anong mount ng ating camera. Halimbawa ito ang gamit ko ay Micro Four Thirds. So ganito lang, pasimple. May makikita tayo dito na ito. M42 to M43. So M42 papunta sa ating Micro Four Thirds. So para makabitin natin yan. Thread lang natin siya na parang tornilyo. Tapos saka natin isasalpak sa ating camera. So M42 papunta sa Micro Four Thirds. Yan. Okay, so ngayon naman tatalakayin natin ano ba ang benefits ng paggamit ng mga vintage lenses. So sa paggamit ng mga vintage lenses, meron yan syempre pros and cons. Okay, umpisa natin sa cons. Ang consequence niya ay, or yung downside niya or disadvantage, ay halos lahat ng mga vintage lenses ay mga manual focus. Kahit na autofocus ang ating lens, kapag i-adapt natin yan dito sa ating adapter, pagdating po dito sa ating camera ay hindi na siya autofocus. Manual focus na yung mangyayari sa kanya. So, ayun yung downside. Kailangan tayong magtiyaga sa pag-focus. So, ang tips na lang na mabibigay ko, kung meron tayong
phase priority dito sa ating autofocus. Tapos beep. Nagbi-beep naman yan kapag nakafocus na. Tit. So, maririnig natin yung tunog. Ibig sabihin nakafocus na. So, slowly lang natin i-focus. Tapos, pag narinig na natin yung beep, pwede na natin i-shut. O kaya naman, sa paningin natin, meron tayo ditong zoom. Pwede nating i-zoom sa ating camera para lumaki yung area ng focus, para mas madali natin makita kung nakafocus ba o hindi. So, ayun po yung ilang mga tips para sa paggamit ng manual focus. So, sa palagay ko, ang pinaka-disadvantage niya lang ay, ayun lang, sa focus. Pero yung mga pros naman niya, o kaya yung mga advantage naman niya, ay number one advantage ay price na pinaka mababa kumpara sa mga bagong lenses. So, napakalaki ng agwat ng presyo nila. Halimbawa, itong mga lens natin na wide angle lens. Kagaya nito ay 28mm na 2.8 ang aperture. So, prime lens. Kapag bibili natin yung mga ganitong lens ng bago, so nagkakalaga to ng mga 18,000, 15,000. Pero kapag bibilin lang natin sa vintage lens, tapos lalagyan lang natin ng adapter, siguro makakagastos lang tayo ng mataas na yung 5,000 pesos or 4,000 pesos. Yan. Makakagamit na tayo ng wide angle lens. So yun yung number one na advantage. Napakalaki ng matitipid natin kapag gagamit tayo ng vintage lenses. So number 2 na advantage ay may kinalaman din sa quality. So para sa presyo na professional quality, so yun yung importante naman sa atin. Professional quality kasi kadalasan sa mga lens na ito ay tinatawag na mga prime lenses. Ibig sabihin sila yung may mga fixed focal length. Halimbawa, ito ay 50mm. So, hindi siya zoom type. 50mm, meron tayo dito 28mm. Yung sinabing prime lens, hindi siya nagzo-zoom. So, fixed lang siya sa, halimbawa, ito ay 50mm. Pero meron siyang aperture na 1.4. Okay, so kapag bibilihin natin ito ng brand new, yung ganyan, yung may mga 1.4 na aperture na lens, na napakamahal po niyan, mga 30,000. Ito, kagaya nito ay 90mm or tinatawag na mga portrait lens. So, 85mm yung pinaka-standard ng portrait lens. Ito naman ay 90mm. Tapos, ang aperture niya ay 2.5 aperture. So, napakaganda ng bokeh na ito. Bagay sa mga portrait. Pang portrait. Tapos, prime lens po ito. So, kapag ganitong lens, ang bibili natin siguro mga... So, napakamahal po nito kapag brand new. Pero kapag ganitong mga second hand, siguro mabibili lang natin ito ng mga 10,000 pesos or 12,000. Okay, so ulitin natin. Ang disadvantage ay mahirap i-focus kasi may mga event na hindi siya pwedeng magamit. Halimbawa, may mga time frame, kailangan mo magmadali. Halimbawa, mga wedding photography, yung mga ganyan. Yung mismong event na mismo. Pero yung mga prenup photoshoot, yan, pwede. Pwede po tayong gumamit ng mga vintage lenses. Kasi wala yung time limit eh. Pwede tayo mag-retake ng mag-retake. Kapag mga prenup, photoshoots. Pero kapag nasa event na tayo na meron time frame, na kailangan natin magmadali ng mga shots, yung parang bawat segundo kailangan nating i-take yung mga shots na yun. Kailangan po natin dun ng mga autofocus lenses. Pero ito naman, nagagamit po itong mga vintage lenses na to sa mga photoshoots, sa art, sa video. Okay po ito sa mga videography. Pwede tayong gumamit ng mga iba't ibang klaseng lens. Pang video. Tapos ang advantage naman niya, number 1 na masasabi ko ay yung price. Napakalaki ng price difference ng mga vintage lenses. Pero sa quality, hindi tayo magsisisi sa quality. Napakaganda ng quality niya. So, ang pinaka-advantage niya ay price and quality.
So magkakaroon tayo ng professional quality ng mga photos and videos nang hindi tayo gumagastos ng malaki. So ano naman ang mga maipapayo ko na magandang bilhin para sa mga vintage lenses? Ang number 1 na maipapayo ko ay kung mag-vintage lens lang rin naman tayo, maghanap na tayo ng mga prime lens, ng mga vintage lenses. Kagaya nitong mga 50mm f1.4. Itong 50mm, kapag inadapt na natin sa ating mirrorless, kadalasan yan, meron yan tinatawag na crop factor. So yung crop factor ay ibig sabihin, yung kanyang 50mm, kapag titignan na natin dito sa ating camera, hindi na 50mm yung pinaka makikita natin kumpara sa normal na 50mm. So ang ibig lang natin sabihin, kapag pumunta na dito, instead of 50mm yung pinaka makakapture natin, so lalabas yan para mga 75mm na po yan. So, kadalasan, ita times lang natin sa 1.5. Halimbawa, 50mm. Ang kalahati ng 50mm ay 25mm. So, 50 plus 25 equals 75. So, kapag kinumpara natin yung 75mm sa ibang camera, so, tapos same distance, yun ang makukuha natin dito sa camera natin. Kaya ito pong mga 50mm ay lumalabas na 75mm. So, ibig sabihin, kung ang target natin ay 85mm, maghanap tayo ng 58mm. 58mm na prime lens. Pero kung ang target naman natin ay macro lens, kahit hindi na tayo gumamit ng mga prime lenses. Kasi kadalasan sa macro lens, mga zoom lenses po yan eh. Sa tingin ko, yung pinakamura naman na mabibili natin sa mga macro lens na may zoom type ay mga Minolta A-mount or Sony A-mount na tinatawag. Kasi sila po yung may mga pinakamura. Siguro makakabili tayo ng lens na may macro lens tapos zoom type na mga pinakamababa na yung 500 pesos. So mura lang po yun, 500, 1,000, 1,500. So kung mabibili natin ng 500 pesos yung isang macro lens na zoom type na Minolta AF mount, tapos lens adapter na nagkakalaga ng 300 pesos. So 800 pesos lang, sa halagang 800 pesos magkakaroon na tayo ng macro lens na maganda. Okay, so kung interested po kayo sa ating mga lenses, pwede nyo pong i-visit ang page natin, Vintage Camera Hub. Soon magpo-post po tayo doon ng mga vintage lenses for sale na mga kagaya nito. Okay, see you po sa ating next video. Maraming salamat.